Alam mo may kaibigan ako nakausap ako, today lang ha, nagkukuwentuhan kami tungkol dito sa politics diyan sa Pilipinas. Alam mo sabi niya sa'kin, "Alam mo pa yan si Sara Duterte, ano yan, magnanakaw yan, daming kinurakot yan." Alam mo yung gusto kong sigawan. Gusto kong sigawan talaga siya. Sabi ko, "Alam mo, manood ka," sabi ko, "sa YouTube. Bago ka magsalita sa akin, manood ka sa YouTube or kahit na lang tumawag ka na lang sa iba't ibang tao." Kasi ang nangyayari ngayon, si BBM, marami na siyang followers na hindi na pinakikinggan yung mga dapat pakinggan. Nabubulagan na talaga sila. Almost na kaya sila nagiging ano 'no, parang confident sila kung sa anong ginagawa nila, pinapalawak nila yung mga plano nila sa buhay. Kasi dumadami, nagiging satisfied yung mga mamamayan na ano, na kung ano yung nakikita nila. Parang feeling ko yun yung iniisip nilang tama. The same time, alam mo kasi yung ginagawa ni Vice President Inday Sara ngayon, hindi nila na nakikita. Nagiging successful yung blanket, yung ano ng kabila, yung successful yung plan ng kabila na hindi siya makita. Alam mo yun, yung hindi siya maramdaman ba? Hindi siya maramdaman. So siguro sa 5 kausap ko talagang ang alam nila si BBM is good. Isa lang siguro yung nakaka-absorb ulit ngayon na parang hindi yan totoo kasi nanonood siya o nagsasaliksik siya. Pero 4 sa kanila, bulag-bulagan. Sa totoo lang mga kababayan natin, mga nakikinig kay Joey, kay Miss Joey, so kailangan talaga natin mag-push. Katulad ko, kahit na nakikipag-gathering ako, nakikipag-usap ako sa mga friends ko regarding din sa Pilipinas. Sinasabi ko sa kanila, next meron na naman eleksyon, nakapagboto na kayo. Inaano ko sila, binubuksan ko yung topic kahit hindi na yun yung topic namin. Kasi talaga, kung hindi natin gagawin to, para sa atin to sa atin to magsisimula. At saka kukulangin tayo sa totoo lang. Kailangan tayong magsama-sama. So I think makakabuti yun lahat, yung mga sinasabi mong t-shirts, tapos tayo na rin na mag-distribute. Kahit kami, bigay mo lang sa amin kung saan mabibili, pwede namin i-donation yan or ipamigay yan sa mga kaibigan namin dito ngayon sa Christmas. Pwede namin gawin yun. So gawin nating mas malaking assignment nating lahat to para maging maging magkakasama tayo lahat. Kasi alam mo, may narinig pa nga akong isa sa, parang tumatakbo siya. Hindi ko lang sasabihin kung sino, ayoko naman sabihin na parang, alam mo yun, mapuna ako. Ang tawag niya lang kay Duterte lang. Pero ang pakita niya sa buong tao, akala mo, parang niya, talagang dikit na dikit. Alam mo yung iniisip ko, pagka nahagip ka ng camera at narinig ka or nakita ka na talagang huli ka sa akto, asan yung respeto mo? Pinapakita mo sa mga tao pagka gusto mong manggamit lang ba o ba't hindi mo iginagalang? Ano ba to? Patalikod sa camera at paharap sa camera. Hindi mo ginagalang. Yan yung ginagalang ng maraming tao. At ikaw, dumidik ka ng husto. Alam mo yun, pero yun nga, isipin natin lahat na hindi lahat ng yan tama or dapat para dito sa ginagawa natin. Pero wag natin kakalimutan, i-note kung sino yung mga yan at i-voice out kung sino yung mga yan. May tamang panahon para sa ating lahat. I think Joey, yung nakita ko na yun, catch yun. Para sa akin, yun, Paul yun. Kasi unang-una, never kung ako nga na simpleng mamamayan tatawagin ko na talagang Tatay Digong or Pangulong PRRD, pero yung tawagin mo lang sa pangalan, alam mo, yung kabatasan yun. Tapos mamaya, gugustuhin mo, meron kang ipapaabot sa kanya or meron kang papagawa sa kanya. Alam mo yon, pero hindi yung pinapansin na iba. Kasi ako, talagang mapuna ako pagdating sa ganyan, tinitingnan ko yung mga attitude ba ng mga bumuboto ba, yung candidacy ba. So, marami dyan na talagang kunwari lang. Pero, isipin natin na i-note natin sa kanila at ipaalam natin sa kanila kahit hindi natin sila pinipinpoint, nakatutok tayo sa kanila. Kahit ano pang ginagawa nila. Kasi mahahagip sila at mahahagip ng Actually, ang magandang talking points dyan is kung ano yung nararanasan nila ngayon, yung hirap na nararanasan ngayon, and how it is related to the decisions of the current admin. Like for example, yung traffic sa Metro Manila, ang lala, grabe, as in sobrang lala. Mahirap kasing mahirap kasi na parang actually talagang yan naman talaga ang cruise natin na pasan-pasan. Yung mga iba nating kaibigan, kamag-anak, hindi nila nakikita yung mali because probably they are surrounded by
people na blinded din, or baka mainstream media lang kasi pinapakinggan nila, so kaya hindi nakakarating sa kanila yung mga information kasi medyo curated yung yung mainstream media kasi curated yung news nila, yung hindi, it's not really telling the entire truth, ganon. So yun, Halata na no? Joey, na to, obvious na pero may hindi na to yung parang sasabihin natin ng baka or ito talaga 100%, 101%. Ibang-iba yung pinaparating nila. Alam mo yung parang ako magtataka ka na lang, Joey, yung salita ng isang halimbawa sir, isang tao for example, isang politiko, yung salita niya, ito yung totoong tunay na sinasabi, pero pagdating sa stream media, iba yung pagkakaintindi nila. Ba't ganun, Joey? Meron ba silang parang naging may doktrina ba sila para halimbawa white to sa kanila, dirty white? May ganun ba? Kasi ganun yung nangyayari ngayon eh. Kumbaga may sinasabi yung source person, for example, o kaya yung inimbitahan kahit sa committee, yung sinasabi niya kahit bata may iintindihan. Pero pagdating ngayon sa balita, Joey, hindi mo na maintindihan. Hindi ko alam kung meron ba talagang dapat na may doktrina ba sila regarding sa pag-ulat ng mga balita para baguhin or para yung yung point of view nung dapat nilang sabihin ikaliwa o ikanan nila. Wala ba nagche-checking sa kanila, Joey? Wala bang mga auditing yan? Wala bang supervision yan na parang pag blinag mo to, makakasuhan ka ng alam mo yon yung misinformation? Wala bang bumabangga or man lang bang walang konsensya yung nagsasalita? Kasi ang problema kasi talagang ang general rule is that you can say whatever you want to say. Yan yung general rule. Ngayon, ang exception dyan is kung yung sinabi mo ba ay labag sa batas. So, ang exception is, ano ba yung mga batas natin na naglilimit doon sa freedom mo to express. Kung ang sinabi mo ay libelous, slanderous, defamatory, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, pag sinabi mo yung sinabi mo at nag-fall siya under doon sa mga category na yon, maaari kang makasuhan. Ganon. Another is, kung kunwari yung sinabi mo is pertaining to national security, it is a government secret, as ni-reveal mo. So, bawal rin yun. Ibig sabihin, kahit alam mo, hindi porket meron kang freedom na magsalita, kung yung information na yun ay classified information at ikaw ay parte ng mga tao na nakakaalam nun at sinabi mo na lang siya, or kahit hindi ikaw yung parte ng mga tao na nakakaalam nun, pero you happen to know the information at alam mong top secret siya. Pag sinabi mo siya and it will jeopardize national security, then bawal rin yun. So, yun po kasing freedom natin to speak. Ang general rule kasi is you can really say whatever you want to say. So ngayon, hindi porket nasasaktan yung damdamin ng isang tao dahil sa sinabi ng isa, hindi ibig sabihin nun, bawal na yun. Kasi karapatan ko rin yun dahil kasama yun kasama sa yung the freedom to speech includes the freedom to offend. Ganon. So, but not to mislead. Kasama ba sa well, yung pag-mislead, ang tanong, will it boil down to a defamatory remark, slanderous, or libelous? Pero yun na yung niya yun na yung araw-araw Okay lang sana 2, 3, 4. Hindi since na nakaupo tong na to, yun na siya. Pati yung pinuno, yun na rin siya. 'Di ba? So parang mo? Yung mga stream media. Si Bangag, syempre, 'di ba? Unang-una si Bangag na, pangalawa stream media, 'di ba? Kasi yung mga balita nila, I think isa na lang yata naiiwan na balitang tama, no? Mostly hindi Nababago ba yung salita? Ma'am, ang rin kasi dyan, aside dun sa sinabi ni Joey na na kung about sa law, ang isa kasi dyan is kung sinong pumupondo rin dun sa organization. Ang gobyernong ito, hawak na nila yung mga mainstream media mismo. May mga investment na rin ng mga yan dyan sa, kung owner na rin yan ng mga radyo, ng mga So, meron talagang editorial board or editorial group dyan sa isang organization, but they are also controlled as to who is investing. So talagang talagang wala na yung clearance, wala na yung transparency kasi meron ng conflict of interest, meron ng conflict of kasi kunwari meron kaya nga that's the reason why vloggers emerge Kasi kapag kunwari merong mga misleading information, people like myself, people like other vloggers, we want to know what really happened. 'Di ba? So ngayon kasi we have to accept the fact that information is not that truth is not gonna show itself to you right away. We have to accept that fact na tayo,
kasama sa responsibilidad natin ang pag-process ng information. Hindi porket narinig natin sa mainstream media or sa mga vloggers, ibig sabihin nun, yun na yun. Kaya nga, kumbaga, parang ang mindset dapat rin natin, kailangan rin nating baguhin na, nagmi-mislead or ganyan-ganyan. Because, all platform talaga, there's no monopoly of truth. Would have their own interest in perpetuating certain information. Ang tanong dyan, pag kinonsumo yung mga information na yan, alin dyan yung pinaka-reasonable? Alin dyan yung pinaka-verifiable? Alin dyan yung pinaka-reasonable? And we have to accept that it is part of our responsibility to know it. So kaya dapat, hindi na lang tayo magsisettle doon sa kung ano lang yung nandyan. Kaya I think, kunwari, merong mga nagsasabi na, nagmi-mislead or whatnot, ganyan-ganyan. Ang importante doon, dapat ma-debunk. Yes. Diba? Dapat ma-debunk. At ma-debunk yun sa tulong nating mga natulungan ng mga vloggers, tulungan ng lahat, na mag-disseminate din ng information. Oo. Ang dyan, how many percent ngayon pa? Kasi normally, di ba, pag nagtatrabaho, yung wifi, katulad ng ginagawa ni Miss Joey na pag-vlog, yun, napapanood, nata-download, nare-repeat, nare-review. Yun, sana nata-download siya kahit na walang nung walang wifi or kahit na papasa lang. I think Joey will come up with something na parang yung mga vlog nyo i-consolidate ko or ilalagay ko sa isang library apps na kahit na alam mo yun, kahit na hindi na gumagamit masyado ng wifi, nada-download siya tapos napapanood siya ng mga tao. So, andito kasi ako sa technology, no? Sa technology ako, I'm just thinking about something para dun sa mga ibang mga tao. Kasi ang TV kasi, buksan mo lang kahit walang wifi, yun na yun eh. Yung mga lola, radyo, alam mo yun. Pero yung katulad ng mga political blogger, yung mga books nila, yung mga hikain nila, kulang eh. Kulang tayo sa sistema. Minsan, bumabagsak pa tong YouTube. Pagka talagang tinira kayo, so hindi papanood ng tama, no? So I think yun yung mga iniisip ko din na pwede kong ilagay sa apps na parang siyang library, review library or yung mga books, SOCMED. I'll trying to do something regarding doon. So maybe one of these days or hindi matatapos nung taon na to, I'll finish it. Kasi yun na yung nasa pattern ko one of my module para makatulong din sa mga mamamayan natin na alam mo yun, they are not on katulad yan, kailangan nila mag-YouTube, mag-Wi-Fi or something, downloadable dapat, makita nila kahit walang bayad, mata-download nila, use of something lang. So maraming data lang, kahit maliit na data lang, mata-download nila, ma-review nila, papakinggan nila. Ganun siguro yung ganun dapat gawin natin. Kasi hanggang 2028, kailangan nating lumaban eh. Hindi lumaban, kailangan natin magpalakas dahil tayo yung nawala, sila yung nandun. Tayo yung wina-wash out, yung mga mamamayang maliliit na tao na hindi marinig ng mga gobyerno, administrasyon, yung rally natin hindi mapagpatuloy, yung hikain natin hindi mapakinggan. So I think this time, tayo lang, magtulungan tayo, pasa-pasa lang tayo. Ibuksan lang natin sa isang tabi yung na-download natin, mapapakinggan ng pamilya natin. So I think that will be one of our assignment or yung goal natin sa isa't isa. Yun lang yung sa akin, yung mas malaking tulong kasi yun para sa mamamayan. And the same time, yung t-shirts nga, malaking tulong yan. We'll come up with something, Joey. I'll reach out pag tapos na. Definitely meron na talaga pero hindi ko pa siya nila-launch kasi marami pang kailangan gawin. Pero ginagawa ko yun kasi yun yung pinaka naisip ko na mapaparating kasi kahit saan mundo. Kahit dito or sa ibang bansa, kaya nilang i-reach. Yung mga OFW natin, I'll think about them na, syempre kayo, may buhay din kayo. May time kayo, Joey, na mag-online kayo Kailangan namin mag-participate At least mada-download nila kahit papaano or mapapakinggan ulit. Yun lang yung part ko. Sana guys, hindi kayo mawalan ng pag-asa. Magtulong-tulong tayo nila, Joey, tayong lahat. Yun lang yung sa akin, Joey. And thank you para sa tindahan ngayon. Narinig na naman kita. Nawala ako ng ilang araw, Joey, kasi nainis ako Ang dami kasi, sunod-sunod ba yung atake? Yung parang piling ko, sige, pahinga muna. Gawin ko muna yung trabaho ko. Pagod rin, no? Totoo naman yan. Totoo naman. Pero pahinga lang at mahaba-haba pa to. Kailangan natin ng endurance talaga. Ayan. Okay. Buhay Makabayan, lilipat na ako kay kay Amihan. Thank you. Salamat, thank you. Okay. Thank you, Buhay. Hello, Amihan. Hello, Amihan. Gising ka pa, Amihan? Yes po, Miss Joey. Ayan, go ahead. Nasa Pilipinas ka, Amihan?
Yes po. Ayan. Kumusta? Ayan, baka mag-share ka na? Opo. Nakikinig lang po kanina, lalo na po dun sa isang OFW po na nag-guest po sa ninyo ngayon. Si Aki, yung taga Saudi Arabia, oo. Yes po. Opo. Parang dun sa kwento niya, naisip ko na siguro napapanahon na rin po talaga na pabalik yung death penalty. Kasi base na rin po sa mga nababalita po dito na yung mga OFW, lalo na yung nasa Middle East, talaga po sila yung naabuso, yung nagiging subject sa death sentence po, tapos hindi man lang napapakinggan yung boses po nila. At saka po mas nakarelate ako dahil yung papa ko naging OFW din po siya. And mayroong isang insidente na pinukpok siya ng tubo ng isang banyaga. Mabuti na lang naka-helmet po, yung construction helmet. And yun, nakapag-work din po ako sa isang manning agency. And during my stay ko doon, meron po ako nakakausap ng mga OFW na ang hinaing po nila, sinasabi nila sa akin na, ma'am, alam niyo ba pagkatapos na ma-hire kami sa agency, tapos ipadala nila kami sa abroad, wala na silang pakialam sa amin. Tapos, syempre po, during my stay din, doon po naririnig yung mga kapwa ko rin Pilipino na kunyari merong magre-report na pamilya or hihingi ng tulong sa agency namin. Kasi mga liaison officer, sasabihin doon sa pamilya, napaka-atribida nyo, masyado kayo maarte. Parang sa isip-isip ko, sino yung wala nga silang malapitan, pero gaganon parang pagsasayitaan nyo pa ng masakit, di ba po dapat kapwa Pilipino natin tinutulungan natin. So yun ang parang hindi rin po ako magtataka na yung mga OFW talagang minahal si FPRRD kasi siya lang naman yung nagbigay ng dignidad. Alam mo, yun ang sinasabi ng lahat ng OFW. Si PRRD, binigyan kami ng dignidad. As in. Yung for the first time, parang proud sila na maglakad sa ibang bansa na Pilipino sila. Ganun. Ayun, yung mga OFW, yung mga OFW Middle East na nawagan kahapon, dapat daw in action kasi puro lang daw sila salita ang ginagawa. Wala daw action talaga doon mismo. Dapat yung DFA ang pumunta doon upang tulungan sila. Joey question, meron bang narinig for OFW repatriation sa mga Pilipinong nasa Middle East? Kasi grabe na ang gera doon. To be fair, parang meron naman yata, kaso mabagal lang. Parang mabagal lang yung repatriation. Ayun. Ayan. Yes, Joey, legit yan. Qatar OFW represent. Ayan. So, yun. So, I think, yung yung repatriation, parang meron naman yatang nangyayari, pero sobrang bagal. Ganon. Hindi swift yung action. Ayun. Anyway, ayan. Ay, mag-alas 4 na ha. Mag last point na tayo. Amihan, meron ka pang gustong i-share? Wala na po, yun lang po, Miss Joey. Salamat po. Sige, maraming salamat, Amihan. Ayan, napaka-soft ng iyong boses, parang Amihan. Miss Joey, grabe kawawa mga OFW sa lampak sa sahig, walang upuan sa airport. Sabi ni Mahinang. Ay, naku, yung airport natin. Mas maganda pa yung PITX. Diyos me, nakakaloka. Ito nga nung kasama-sama ng loob ko talaga, sabi ko nga kanina. Nagpunta kasi akong Bacolod. 1 week ako doon. Tapos, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ayan. So, 6 days. So, ina-expect ko na parang, talagang na to, talagang wagas na yung parking fee ko nito, ganyan. Tapos kanina nagbayad ako parking fee, 6,425 pesos. As in, sakit-sakit sa bulsa. Ano pa kasi yon? Bala ko talaga mag-park sa Park and Fly. Yun pala, sa Park and Fly, hindi ka na pwedeng mag-walk-in. Kasi puno na sila all the time. So, sila yung inaasahan kong makakapag-save ako ng parking kasi 450 yata doon. 450. What? How much? 6,425. Papakita ko talaga yung resibo ko. Ayun. Tapos, ang tawag dito. Tapos wala lang akong choice kasi medyo gipit na rin ako sa oras dahil yung flight ko in an hour na ganun. So, yun. Wala akong choice. Iniwan ako yung kotse ko sa
parking na naiya, putang ina. Mas mahal pa yung parking fee ko sa ticket ko papuntang Bacolod. Round trip. Grabe, sobra talaga. Kasi after talaga, pero never again. Shit, napakamahal. Ang Amerika niyan, ha? Oo, alin yung 6,000? Parking fee, Nora. Parking fee. Ayun. Parking fee pa lang yan, Diyos me. Kahit ako umupo na rin sa sahig after a long trip from UK, sabi, grabe, no? Grabe, no? Nabubusabos yung mga for a week. Yes, for a week. 6 days. 6 days. Nakalak. I know. Kaya pag uwi ko dito, talaga tulog ako. Hindi mo na akong gagastos. Bakit 2 linggo? Ayun. Ayun lang. Ang mahal naman. I know. Pero yung sa mga susunod, mag-ano raw kayo, PITX, kasi yung parking sa PITX is 150 per night. Pero medyo malayo pa siya sa airport. Parang mga 15 minutes pa. Pero okay na rin yun. Kasi pero may ride papuntang airport? Magta-taxi ka na. Walang yung parang shuttle? Wala. Anak ng to. Ayun. So, ganun na. Pero mas okay na rin yun. Mas okay na rin. Kasi magbayad ka ng 1,200. O sabihin natin magbayad ka sa taxi driver ng 200. Malapit lang ba ang PITX to the airport? Malapit lang. 15 minutes lang. 15 minutes lang. Kasi Parañaque rin yun eh. Ayun. Ayun lang. Baka may kwentong barangay ka dyan, ate. Ako yung kwentong barangay ko parang hindi pa sa ngayon. Hindi pa sa ngayon. Ayan. Ayun lang. JL, meron ka pang huling punto, di ba sabi mo? Yeah. Thank you for accommodating. Ano nga ba yun? So, yun. Una sa government natin, yun nga, as usual, yung sinasabi ko na system of government natin, double-edged sword. Nakatikim kasi tayo ng masarap under kay PRRD na hinahanap-hanap natin. Pero yun kasi yung kagandahan, well, maganda at negative at the same time ng presidential unitary government natin. Lahat ng powers na sa kanya. Kaya kung ano ang gusto ng presidente, yun ang mostly masusunod. Kaso ngayon, ang presidente natin, hindi ko na alam kung anong gusto niya. So, yun ngayon yun yung problema. Kaya nga, yun yung sinasabi ko lagi, constantly, binabanggit ko sa inyo, Joey, na yung change ng system of government talaga. Kasi, nakita natin na yung mga government officials natin, indebted or, kumbaga, laging may kailangan silang gawin para hindi sila tirahin. Tapos yung I would like to disagree dun sa nabanggit mo na medyo walang impact yung sa election ngayon. Merong impact yan kasi pag napakita natin na panalo tayo or naipanalo natin kahit nga si Pastor Kibuloy etong election na to, mapapaisip ang halimbawa yung mga nagkakwat. Walang impact, JL. Ang sinasabi ko, hindi ito yung magbabago ng buhay. It's not gonna bring a drastic change. Of course, may impact. Ako nagdo-Dutertista vote Kasi yung impact nandun sa Dutertista vote. So, doon ka sa buhay side as opposed sa political side. Ano? Sorry? Kumbaga, ang sinasabi mo, walang effect masyado sa parang buhay as opposed sa political side. Ayun nga, pero importante rin yung political side kasi nga pagka napakita natin na solid tayo na halimbawa kahit nga naipanalo natin si Pastor, ang mangyayari niyan medyo halimbawa yung mga quadcom nila diyan medyo mag-iisip yan. Kasi actually it's really about politics. Yun naman yung trajectory ng aking nung aking sinasabi na it's really about politics. It's about showing who has the power. Ngayon, yung effect niyan, whether it's it's not going to be immediate. It's not going to be kasi kumbaga tayo yung magdidikta ng tempo Pag naipakita natin na yung Dutertista vote ay napakalakas, then the politicians would have no choice but to please the voters because the power flows from us. Kung sino yung pipiliin natin, dapat
well, ang pipiliin natin is someone who would espouse at least the standard that we expect. And the standard is already set by the by the Duterte. So, yun. So kumbaga parang andun yung handun yung hugot. Ayun. Siguro baka ang iniisip mo kasi parang ang nonchalant ko na walang kinemi yan, ganyan. I think it's really more of, tama yung sinabi mo yung pag-separate nung immediate change dun sa life ng individual. I don't think it's really gonna have any immediate change sa life ng mga Pilipino. Because changes like this will not really translate immediately. And even if there are going to be changes, hindi mo rin naman talaga siya kumbaga parang ma-i-connect immediately doon. But hindi porket hindi malinaw yung connection, ibig sabihin wala na siya. Ganon. Kasi syempre, kung hindi naman ako naniniwala na wala tong impact, ba't ko pa ginagawa to, di ba? So, kaya sabi ko, hindi naman totoo yun na sinabi ko walang impact at all. Ganon. But I am redirecting your expectations to things that we can really have we can really expect some sort of yung optimum impact, ganon. Yung optimum impact. And the optimum impact is really on showing to these people, the optimum impact, I think, is shown when we are going to be united doon sa Dutertista vote. Ayun. Yeah, I see your point. Pero, ayun nga, pero, meron pa rin, ang tawag dito, mabigat pa rin kasi. Kasi pagka, halimbawa, yung mga nasa Quadcom or sa Congress, hindi na nanalo yan. Parang alam na nila Ba't ba kami hindi nanalo? Nag-focus kami rito sa Duterte. Diba? Pero anyway. Isa yun sa mga layunin, isa yun sa mga political consequences, of course, syempre. Pero anyway, besides that, ang pinaka-point ko kasi talaga, yung as usual, yung sinabi ko rin dati na yung form of government talaga kasi ang problema. Kasi yung sa atin, yung form of government natin ngayon, gaya ng sabi ko kanina, double-edged sword. Kung sinong inupo mo, halimbawa, maganda ang intention, kagaya nung kay PRRD, maganda ang intention niya, nag-reflect dun sa service. Halimbawa, sa LTO, sa passport, lahat ng mga kumbaga common sense politics, or hindi politics common sense na pag-manage, nag-apply. At the same time, pag nag-upo ka ng sabihin na natin bangat, magre-reflect din. Ito yung pinuno ko Kaya dapat mapalitan ang form of government natin. Hindi man ngayon, kasi napakalabo na mapalitan yan ngayon. Pero at least, na-educate na natin yung mga tao na kasi ano ba yun, aasa na lang tayo, dapat laging may Duterte. Paano kung naubos na yung Duterte kind of politics? Dapat hindi ganon. Dapat yung Dutertista kind of politics, i-enshrine natin dun sa sistema ng gobyerno natin. Na dapat hindi ano kasi yan JL sa totoo lang, parang yung ako I am with you yung dapat talaga nagre-reflect talaga ang mga Pilipino dun sa uri ng government na meron tayo, because that's really part of the problem. That's really a part of the problem. And if you see my post on the Dutertista vote, ang tingin ko nga dun sa Dutertista vote is really a survival mechanism, kasi nandun tayo sa shitty situation. Itong situation natin napaka-shitty talaga nito. Kasi system talaga yung problem ididikta talaga ng yung mga nararanasan natin ngayon, yung kampihan sa Kongreso, yung mga na yan. It's gonna happen even after this the 2025 election. It's still gonna happen. And even if we're going to elect yung mga Dutertista choices, it's still gonna happen. Ganun pa rin yan. Ang tanong na lang doon is ano yung guiding force na magdadrive dito sa mga to, at pagsasama-samahin nila na ano yung guiding force na magpapasama-sama sa kanila. Ganon. Yung change of government, I think it is something, the question is really, really very fundamental. Kaya nga ako nabubisit ako kay Robin Padilla kasi wala na, talo ka na sa Senate
talo ka na dyan eh, di ba? Yung mga proposals mo, hindi man pinapansin dyan eh. Now, if you really want to espouse the change in government, I think the most important thing is to educate the voters. As early as now, dapat ako, since hindi ka naman na pinapansin, saka binabastos-bastos ka na rin naman dyan sa Senado, di bakit ang hindi mo gawin? Mag-university tour ka. Tapos, and I think, ito yung pinaka-strength talaga ni Robin. Dito siya magaling. Kaya niya ipaliwanag to ng buong husay. But hindi siya mag-university tour na ipaliwanag niya, ang unitary presidential system ganito, ang parliamentary ganito, ang history ng mga form of government ng Pilipinas ay ganito, ano yung mga advantages, disadvantages, and things like that. We need to bring the idea of system change dun sa level ng botante. Ganon. Kasi, if not, we're not really going to produce politicians who will aspire for system change. Kasi nagtatribe sila dito sa nagtatribe sila dito sa ganitong klaseng sa ganitong klaseng sistema eh. So yun, so parang sa akin, ang problem kasi if you're going to operate within the system, talagang survival lang talaga yung labanan dito. If we want to really espouse yung talaga sa madla yung system change, kailangan talaga magkaroon ng even PRRD yun ang una nilang ginawa. Meron silang FedParl caravan. A friend of mine was a volunteer of that eh. Meron silang FedParl caravan kung saan nagpupunta sila sa iba't ibang lugar. Nagsasagawa sila ng mga public discussion doon tungkol sa benefits ng federalism. Ganon. So yun. So ako lagi ko na sinasabi kay Robin sa vlog ko na parang si Robin Padilla dapat talo na siya sa Senate hindi na kasi nare-respeto diyan eh. So capitalize niya yung reason kung bakit siya binoto na nakararami, which is yung advocacy niya sa FedParl. And then actually Miss Joey, hindi ko nga na-realize yung solution na yan. Ngayon lang after ng term ni PRRD. Kasi doon ko na-realize kasi once na nakatikim ako ng presidency ni PRRD na magandang governance. Kaso ang problema, pagka pinalitan mo yung president ng exact opposite niya, ang mangyayari, exact opposite din sa bansa mo. Kaya nga, ang ko na lang is, para sa inyo, kayo na mga influential, kasi ako, wala naman akong reach talaga, nakikinig lang din ako sa inyo. So, yung parang, kasi it has to start somewhere. Yung, halimbawa, kasi hindi pa pwedeng puro personality politics lang tayo. Kasi, Duterte tayo. Ako Duterte talaga kasi doon ko naranasan yung magandang leadership. Pero hindi pa pwedeng, paano pag halimbawa, na-wipe out yung pamilya nila? Hindi pwedeng ganun. Kumbaga, tingnan din natin na yung makakaganda sa atin. Na make or break kasi yung yung presidential unitary eh. Pag okay yung presidente, di okay tayo. Pag hindi okay, exactly. talaga tayo. And the unitary system cannot produce consistently a Duterte-like leader. That's the problem. Kaya parang bumalik tayo sa Pinoy time wars pa. Parang mas mababa pa sa Pinoy time. Diba? Kumbaga nakatikim tayo ng Duterte kaya mas maraming Pilipino talagang medyo agitated at medyo nagpa-participate. Kasi once na nakatikim ka nung ganong presidency, kahit ako wala akong pakialam dati. Pero nung nakatikim ka ng magandang presidency, pwede naman pala yung ganito eh. Pero sana ma-institutionalize natin kasi hindi naman pwedeng nakaano lang sa last name, di ba? Dapat Duterte lang. Hindi pwede. Di ba? Ayan. Kaso yung ganyan nga kasi talaga, it's a totally different it's a totally different battle, and it is a battle that will require talaga na massive movement in order for us to realize na ganun talaga kasi hindi naman kapag hindi naiintindihan ng botante yung ganyan, it can't really happen kasi yung mga politicians natin ngayon nagtatribe sila sa ganitong system, so they will not aspire to to change it. Kaya nga ewan ko, sana meron akong before, sabi ko nga sana si Inday Sara maging part ng politics niya yung system change. Hindi, etong ideal scenario ko na halimbawa biglang nagpresidente si Inday Sara. Presidente niya ng 2028, nagdeklara siya ng revolutionary government.
na for the people, hindi ako magiging presidente. Ang gusto ko lang kung ano yung i-draft nyo, hindi ako ang presidente. I-draft nyo yung, sundin nyo yung halimbawa, kahit na kaninong model na least corrupt. Diba? Parang ultimate sacrifice. Pero, yeah. Pero, hindi yan gagawin ni ano. Kaso, it has to start somewhere kasi, diba? Medyo maibaon, kumbaga, kahit hindi na sa generation natin, may tanim man lang natin na merong ganun. Kasi ibang bansa nga nagagawa na sila ang tawag dito, instead of wishing for a parang pivotal event para mag-system change, instead of wishing that, dun tayo sa totoo. It's not gonna happen. Kaya nga inabandon ni PRRD ang idea na yan eh. Kasi nung nagkaroon, di ba, ang ginawa nila, nag-caravan sila, so nag-campaign sila sa iba't ibang lugar, ang dami nila mga symposium na hinold, ganyan. And I know this because a friend of mine was a volunteer. Meron akong kaibigan na lawyer na nagto-talk talaga siya para dyan, na nag-ano-ano talaga. And then even after that event, nung nagkaroon ng survey, only 21% lang yung sinasabi nila na naiintindihan nila yung FedParl, ganon. So, unless we would be able to breach the majority na naiintindihan yun, that's the only time na mangyayari yan. Kaya nga sa akin, yung mga nag-a-assert ng nag-a-assert na, ay hindi, mag-FedParl tayo, mag-parliamentary tayo, ganyan. Instead of wishing for a pivotal moment na mangyari yan, suntok sa buwan yun eh. Ang mas importante is mas ma-educate mo kung sino yung mga tao na boboto. Kasi kapag mas maraming nakakaintindi kung ano yung benepisyo niyan, nandun yung chance mo na maaaring mangyari yan. Sorry, Miss Joey Lobat. Lobat na daw si JL. Ayan, pinapatulong na tayo JL kasi ang daldal mo daw. Ayan. So parang sa akin, mas importante yun na ganun. At yun din yung problem ko dun sa correct sa totoo lang. Yung correct kasi, nag-educate naman sila in whatnot, ganyan. Kaso nga lang ang rabid, nang aaway. Inaway rin ako ng mga tao dyan eh. Inaway rin ako ng bonggang-bongga ng mga tao dyan. Para sa akin, hindi ba naiintindihan itong mga to na while you want this to happen, it's not gonna happen kung hindi mo makukonvince yung majority. Diba? Ngayon, yung system change, mangyayari lang yan kung yung majority will say na, yes, we have to change the system. Unless hindi tayo makakarating unless we reach that point na yung majority, na-realize niya na system change is necessary, we cannot change the system. That's just facts. Because there is an existing constitution. Yun. Ganun lang kasimple. So, kailangan talaga patience, kailangan talaga we have to convince everyone and talk about it in every opportunity na meron tayo. Kailangan natin yung kaya nga yung somewhere na yon is for you to start explaining it to the people that you know. At hindi mo sila aawayin kasi yung correct nang aaway. 'Di ba? Hindi mo sila aawayin. Yun yung start na yun. Hindi yung pivotal moment na magsasakripisyo si Inday Sara para magkaroon ng FedParl. Yung mangyayari yun. Kasi binoto si Sara under the auspices of the 1987 Constitution. 'Di ba? Bakit niya babaguhin? Bigla niya i-disregard yun. Hindi rin siya naging faithful do sa mandate niya. Ganun, it really has to come from the people, and the majority of the voters, the majority of the population should think that the system must be changed. Yun talaga yan. So yun yung start from somewhere. Walang ibang pagsastartan kundi tao. Ganun. Ayun. Change the mindset of the voters. How? Sabi ni Noel Francia. Ayun nga, educate. More information. Educate. Ayun. Wishful thinking lang, Miss Joey. Oo nga, alam ko naman yun. Syempre, minsan masarap na mag-isip ng ganun. Pero it's not gonna happen. It's not gonna happen not because Inday Sara cannot sacrifice. But I don't think it's gonna happen because not only Inday Sara, kahit sinong politician yan if you are elected under the auspices of the 1987 Constitution, why are you going to do something that would directly oppose it? Yung mandate mo doon nang galing. 'Di ba? Yung mandate mo doon nang galing. So yun. Kaya nga sabi ko nga sa akin total si Robin Padilla naman ang poster boy ng Federal Parliamentary. Bakit hindi niya gawin may budget naman yung opisina niya? 'Di ba? May pera naman yung opisina niya. Magano na siya compose siya of a team who can go from university to university discussing this specific topic.
Diba? Baka pwede rin natin ma-invite si Binoy dito sa live. Ayun. Tingnan natin kung papansinin tayo. Parang pumayat ka na ngayon, Ate Joey. Continuous ba ang jogging mo? Gugulatin ko na lang kayo, char. Hindi mo taba pa rin ako. Ayun. Baka umabot pa sa apo natin. Ay, nako, for sure yan, JL. For sure yan. Mahaba-habang laban yan. Ayun. Joey, may sasabihin lang ako. Sige, go. Kasi, i-remind ko rin lang, this was way back 2016 nung tumatakbo pa si PRRD. That time, hindi naman binibili ang t-shirt. Alam ko, makakatulong yun sa pag-ano natin, no? Sa yung Dutertista. That time, maraming nag-volunteer na magtatak ng t-shirt. Magdala lang kayo ng t-shirt, may tatatak. Alam mo yung ganun? Tapos, suot nyo na yung t-shirt na may tatak. Yeah. We can start from there. We can do the same thing. And then again, pinapanawagan ko rin yung mga nagkakaraban noon, na hindi yung BBM or Uniteam pa na yun lang calling for Sara to run. Pwede pa rin yun ngayong election for the Duterte endorsements. Yeah. Ayan. Sabi ni Jerp, true, Robin Hood should drive an information campaign on system change, start an inception in the minds and hearts of Filipinos, especially yung mga bata. Yun nasa mga universities nga, yung mga college students. Ayun, senior high, college student, yung mga magsa-start ng bumoto, ganun. So that they will they will ang tawag dito, they will realize that there is so much more than the usual election that we are conducting. Ayun. Sabi ni Noel Francia, black voting is not there. Ba't kayo natatakot? Ba't kayo natatakot? Ayun si Noel Francia, obvious na to. Ba't kayo natatakot? Ba't kayo natatakot sa Dutertista vote? Anong not the answer? Not your answer talaga kasi matatalo kayo. 'Di ba? Anyway, Noel Francia, matutulog na tayo. PM mo na lang yung sama ng loob mo, putang ina mo ka. Okay, so Marimaraw, magbabay na ako, ha. Magpapasalamat na ako sa ating mga viewers na nagpakulay ng buhay kay Yeng Rodillas. Maraming salamat po. I Angel